Hey guys! Welcome back again sa ating YouTube channel! Another day, another luto na naman. Kaya ngayon ay samahan niyo akong magluto ng masarap na ginataang breadfruit. At kung paano ito lutuin at anong mga ingredients na gagamitin natin, please tapusin mo ang video nito para malaman mo. Yan, meron po tayo ditong kulo o breadfruit kung tawagin sa English. Binili ko lang po ito sa merkado at nabili po natin ito sa halagang 20 pesos isang piraso. Maraming luto din po pala ang pwedeng gawin dito sa breadfruit. Pero ngayon guys, ang ipapakita ko po sa inyo ay ginataan. Dahil po ito ay ginataan, kaya gagamit po tayo dito ng isang buong niyog. Hiwain lang po natin ito sa gitna. Konting tagok din po pala ito guys, kagaya po ng puti po na malagkit na nasa langka. Pero don't worry dahil madali lang din po siyang tanggalin. At sa mga hindi naman po familiar, ganito po yung hitsura niya sa loob. Alam niyo bang kaya po ito tinawag na breadfruit dahil pwede po itong gawing tinapay. Nang substitute din po ito sa kanin noon, kagaya po ng kamote at saka saging. Dahil talagang ito po ay nakakabusog at saka madali lang din po siyang lutuin. Pwede nyo po itong ilaga or di kaya naman ihawin. Sa aming bukid din po guys, ay meron din po kaming 2 puno po nitong breadfruit. Kaso yung isa po ay namatay na po nung nadaan na po ng bagyong Yolanda. Pero yung isa naman po guys ay nakatayo pa rin hanggang ngayon kahit dinaanan na po ng bagyong Odette. Balik naman po tayo dito sa ating breadfruit. Balatan lang po natin ito kagaya po ng pagbabalat po ng kamansi. At po ay walang green po na matira. Matapos po natin itong balatan ay tanggalin lang po natin yung parang subok po sa gitna kagaya po ng langka. Hindi ko po alam guys kung ano pong tawag nito sa inyo. Paki-comment down below na rin po guys kung ano pong tawag nito sa inyo at kung ano pong luto ang gusto nyo po dito. Dito po ang tawag po dito sa amin ay kulo. Tapos po natin itong balatan ay hiwain lang po natin ito into cubes. Nasa sa inyo na rin guys kung gaano kalaki yung gusto nyo pong hiwa. Ako ganito lang po kalalaki yung hiwa ko po dito para po mas madali po natin siyang palambutin. Kasi udit eh. Ayan, tapos na po tayo dito maghiwa guys, kaya simulan na po natin ang pagluluto. Alam niyo rin ba guys na 3 ingredients lang po ang kakailanganin natin dito at makakagawa ka na ng masarap na minatamis na breadfruit. Matapos po natin itong isalin sa kawali ay maglagay po tayo dito ng 1.5 po ng pangalawang gata. Guys, pangalawang gata po itong ating ginamit. Ito po yung gagamitin po natin pampalambot po dito sa ating breadfruit or kulo. Takpan lang po ito at lutuin po hanggang sa mag-reduce na po yung kanyang sabaw at lumambot na po yung ating kulo. Ayan, after 10 minutes ay medyo kulang pa po siya sa lambot at saka marami pa po siyang sabaw. Takpan po natin ito ulit at lutuin pa ng mga ilang minuto. After 8 minutes, ayan, nag-reduce na po konti yung kanyang sabaw at saka malambot na rin po itong ating breadfruit. Dito po sa part na ito ay pwede na po natin ilagay yung ating unang gata. At ito palang unang piga ng gata po natin guys ay nasa 800 ml lang po ito. Ibuhos na po natin ito lahat at mag-add din po tayo dito ng brown sugar. Haluin lang po ito hanggang po sa ma-dissolve na po yung ating sugar at saka takpan po ito at pakuluin po ng mga ilang minuto. Ayan, after po ng mga ilang minuto guys, ay luto na po itong ating minatamis na kulo. Ayan, kita nyo naman po yan, medyo nagsticky na po yung konti yung kanyang sabaw. Ang dali lang po nitong lutuin at saka kaunti lang po yung ating mga nagastos.
Ang total po na nagastos po natin sa ating ingredients ay 63 pesos. Ayan, ang dami pa natin nagawa. Talagang busog po kami nito. Ang sarap po nito guys, para lang pong bilo-bilo. Kung meron po kayo dyang breadfruit or may nabibili po sa inyong palengke, try nyo na po itong gawin guys. Hindi po kayo magsisisi, talagang masarap po talaga siya. At paki-share naman din po ito sa inyong mga loved ones, baka gusto din po nilang matry. At kung nagustuhan mo ang ating video, let me know in the comment section below. At huwag kalimutang mag-like, subscribe, at pakiclick na rin po yung notification bell para lagi kang updated sa ating mga susunod pang video. Ano ba ang hinihintay nyo guys? I-try nyo na. Kaya yan lang po. Thank you for watching. Bye! God bless!